Rage on that beat, going crazy. Hi guys! Welcome to UK Pinoy. Ngayong araw gusto ko lang po magkwento kung paano kami napunta ng asawa ko dito sa UK. Bale, siguro totoo nga yung sabi nila na in every crisis there's an opportunity. Kasi it all started actually 2016 nung kinasal kami. Kinasal kami ng June 2016. Tapos kinuha ko siya sa Dubai. Yun, before sa UK, sa Dubai kami ng asawa ko. Bali, nauna ako sa Dubai. So, after ng kasal, kinuha ko siya. I think that was, mga mag-September na, basta bago ako mag-birthday ng September. Yun. So, yung una, siyempre, all is well. Parang naghahanin lang kami. Although yung mother ko, yung nanay ko, is parati akong sinasabihan na why not mag-try kayo sa ibang lugar like Canada, Australia, ganyan. Which is, gusto din namin. Ako, gusto ko rin personally. Deep inside my heart, gusto ko rin. Especially yung Canada, gusto ko yung Canada. Yun. Kaso, that time, hindi ko siya masyadong minamind kasi alam mo na, all is well, may trabaho ako, then may trabaho din yung asawa ko. Bali, nag-nurse din siya dun sa Dubai. Before siya pumunta doon is nag-exam muna siya yung DHA. Yun, DHA para makapag-practice siya ng profession niya doon, nurse. Tapos ako, awa ng Diyos, maganda naman yung pinapasukan ko dati, architectural firm, working there as an accounts assistant, yun. So, yun, hindi ko siya masyado minamind kasi sabi niya, kasi yun nga, okay lahat. At saka, isang point din doon, isang bagay din doon kasi hindi ko rin talaga alam paano. Siguro tamad din mag-research kung paano pumunta doon. Yun. Kasi yun nga, sabi ng mama ko, wala kasing permanent na residency ang tawag nito, ang UAE sa Middle East. Palili sila o-offer sa mga expats nila. Kaya ina-advise ng mama ko is mag-migrate kami like Canada o Australia. Doon kasi sa UAE, sikat ang Canada pati Australia. Yun lang yung dalawang pinagpipilian. And that time, although may isang bansa rin na sumisikat is yung New Zealand. Yun. Papausbong din that time ang New Zealand. Which is, kung isipin naman, may point naman talaga yung mama ko. Kasi yun nga, medyo walang forever dun sa Middle East. Yun, kumbaga pa hanggat malakas ka lang. Which is, mostly naman din mga Pinoy, sa mga Pinoy kagaya po natin, ang diskarte naman karamihan ng mga Pinoy talaga is magmi-Middle East muna, after ng Middle East, saka lilipat ng kung anong bansa. Kasi Middle East lang naman ang pinakamabilis na kumbaga pa na pwede mag-abroad. Middle East and Hong Kong, Singapore, yan yung mga
kumbaga pa, mabilis lang mag-abroad, visa, walang, wala na masyadong requirements. Unlike, pag mag-Australia ka, Canada, yung mga sa West, which is napakaraming papel. Tsaka talagang maglalabas ka ng pera. Kaya might as well. Tsaka doon mag-aantay ka. Kaya magmi-middle ka na lang talaga muna habang nag-aantay ka. Tsaka para maka-earn ka pa ng money. Which is, yun na, wise move. So, yun. Hanggang isang araw sa buhay ni Juan, sa buhay ni UK Pinoy, nung katapusan na ng April 2017, sa kasamaang palad po is nawalan ako ng trabaho sa buhay. Yun. At nung nawalan ako ng trabaho, siyempre nalungkot, parang almost 5 years ka na dun sa company, tapos natanggal ka. Kasi nagtanggalan po. Nagkaroon ng, yung economy kasi ng, actually hindi lang Dubai or UAE, hindi lang UAE. Parang halos lahat ng, yung buong Middle East. Ewan ko kung ano nangyari. Parang naging taghirap. Nagkaroon sila ng recession. Yun. Although, na-predict naman yun nila kasi nga sabi nga daw nila because of oil, nagbaba daw ang oil, karoon daw ng kompetensya, parang nagbukas na kasi yung Iran, basta stuff like that, mga ano na, economic side na yun, economic side na yun, basta for short, nawalan po ako ng trabaho. Yun. Tapos, nung nawalan ako ng trabaho doon, parang ang hirap maghanap ng trabaho doon. Grabe that time. Tapos, yung mga offer nila, bumaba. Sabi ko, ano to? Siyempre, hinahanap mo yung dati mong sahod. Ayaw mong bumaba. Yun. So, parang 6 months na. Wala pa rin akong work. 6 months na. My God. Really? Sabi ko, paano ito, hindi parang, tas parang, alam mo, parang ramdam mo talaga na hirap. Pero, mabuti na lang talaga. God is good. God is good sa amin mag-asawa kasi, nakapwesto na yung asawa ko bago pa ako mawala ng trabaho. I mean, okay na siya sa trabaho niya. Yun, kaya kumbaga pa merong isang bumubuhay sa amin. Kumbaga pa siya yung naging breadwinner sa aming dalawa. Yun, habang wala akong trabaho at that time. Yun. At that time. So yung 6 months na wala pa rin akong work. Doon na kami nag-decide mag-asawa. Nag-usap kami, nagdasal kami kung ano ba talaga, Lord, ang gusto mo sa amin mag-asawa, ganun. So, parang ang inspiration sa amin is umalis na doon. Yun, sa UAE kasi nga, hindi na rin talaga maganda yung mga nangyayari. Yun. So, yun, wala kaming idea paano ano. So nag-start kami mag-research. Yun na. Yung dating hindi mo minamain dati, hindi mo alam paano ngayon, talagang tinutukan na namin. Nagkaroon kami ng bigla ng panahon, tsaka interest. Nag-start kami noon, hindi pa yun kagad sa UK. Ang unang ni-research namin pa is New Zealand. Yun, nag-research kami about New Zealand, kung paano, anong lifestyle doon, paano makapunta ng New Zealand, yun.
Kaso sa New Zealand medyo parang kailangan pa maglabas ng pera Tapos parang aral pa ng 2 years yun. Sabi ko parang we cannot afford that, yung mag-aral pa, then lalabas ng pera, ang tagal pang aantayin. Yun, kumbaga pa daming hassle. Yun, so from New Zealand, natuon ang atensyon namin sa Ireland. Yun, Ireland. Yun, so yun na. Ex na ang New Zealand, Ireland na naman. So yun na, inaral namin yung Ireland. Paano bang Ireland? Ganyan. Kagaya ng pag-aral namin sa New Zealand. Kaso, sa Ireland naman, wala silang hiring at that time. Kumbaga pa, walang opportunity. Walang opportunity sa Ireland. Merong hiring sa UK. Kumbaga pa sa mga choices namin dati, Ireland, UK, New Zealand, itong UK kumbaga pa nasa pinakahuli namin siya na choice. Kasi nga iniiwasan namin ng UK, ayaw namin ng UK kasi sabi nga nila mataas ang cost living dito, bla bla bla, yung tax, ganyan. So kaya iniiwasan talaga namin ang UK. Yun. So yun nga, walang opportunity sa Ireland, which is ang maraming hiring, kumbaga pa massive hiring sila nung pumunta kami dito is UK. Yun. UK. Kaya natuon ang pansin namin sa UK papaano. Pero nung pinag-aaralan na namin ang UK, nagre-research na kami sa UK, ano yung proseso, paano magsimula, yun, mga cost of living dito, load kami ng mga vlog. Nag-inquire din kami yung pa-Australia pati tawag ito? Canada, yun. Sorry. Ayun, Canada. Yun, which is, yun yung pinaka-favorite ko talaga, yung Canada at that time. Kasi kung pwedeng maiwasan ang UK, baga pa, yun yung gusto naming, kung may option na iba, doon kami sa iba, hindi kami sa UK, yun. So, merong agency kami na, kumbaga pa, nag-contact, then in-interview kami about Canada, yun. In-explain sa amin yung mga points, ganyan. Kaso maglalabas na naman ng pera. Siyempre, bayad sa agency, ganyan. Although, pwede ka namang hindi mag-agency kasi may site yung Canada. Baga pa, imbis na magbabayad kayo ng agency, pwede ka naman, ikaw lang, sarili mo lang, yun. Pero, minsan kasi mas maganda din may agency kasi may mga bagay ka na, alam mo na, may mga access sila sa mga bagay na hirap. Basta, yun. For short, hindi rin kami natuloy dun kasi nga merong bayad, tapos ang tagal aantayin mo, tapos yung mga points pa, ganun. Although ang pag-asa mo lang talaga sa Canada, pag may mag-hire sa'yo na may company doon, yun. Kumbaga pa malaking points yun. Yung points na, laki ng points na yun, ma-overcome niya yung mga IELTS, ganyan. Things like, yun. Yung lahat ng mga points na yun. Yun. So, yun, Australia. Hindi rin talaga Australia kasi mag-aaral pa 2 years. Yun. Ewan ko lang kung pero parang naging negosyo kasi, hindi ko alam. Pero yun kasi lalabas ka pa ng pera. So, we ended up UK talaga. UK kasi, aral-aral lang kasi exam lang. Yun. Exam. Tapos kukunin ka dito.
yung ospital na ang magbabayad ng ano mo, ng fees mo. I mean, yung plane ticket mo, yung visa mo, lahat-lahat. Kaya kami na po napunta ng UK. So, yun na, UK. So, nag-start na si Mrs. na mag-IELTS, ganun. Talagang sinaga namin yun. Ako, ang part ko is sinuportahan ko din talaga yung asawa ko. Siyempre, tayo muna naglalaba. Siyempre, ayaw mo siya pumapagod kasi nag-work na, tawag na ito, nag-work na tapos nag-aaral pa. Yun. Kaya, yun. And at that time, siyempre, ang visa ko sa kanya, Canadian visa na ako at that time. Maglaba ka na dyan, magluto ka na dyan, yun. Ganun ang trabaho ko. Kumbaga yun yung part ko, yung suporta ko sa kanya, yun. Tapos parang very frustrating pa that time kasi yung IELTS kasi sa tawag nito, sa UK, ang nire-require nila 777 noon. 777. Mag 6.5 ka lang isa, wala, ulit ka. Parang may isang 6.5. Yun. Kaya ulit. So, 2018 yun yung nag-IELTS siya. 2000, parang, November, 2018. November. So, nabagsak siya. So, pagka umulit siya ng IELTS kami, February. Tapos lumabas yung result ng March. Yun. And fortunately, yun. Tawag na ito, pasado. Yes. Pasado po. And yun, nung pasado na siya ng IELTS, yung dati nagtatanong kami sa mga agency. Ang unang tanong kasi sa inyo po is kung nakapasa na kayo ng IELTS. Pag hindi kayo nakapasa ng IELTS, wala. Hindi kayo papansinin. Yun, tanong-tanong, ganyan. Pero pag nakapasa na po kayo ng IELTS, sila na ang maghahabol sa inyo. Yun. Ayun. So, namili na kami. Yun. Tapos, yung una, Nottingham kami nung una. Nottingham. Yun, doon kami natagalan kasi parang umasa kami doon sa agency. Tapos yung agency na yun, wala pala silang yung tawag nito, yung budget na pangpaalis. Kaya yun, in-expect namin na by September alis na. Actually, tawag na ito, March na nakapasa, dapat nga mga June, kumbaga pa, larga na kami. Kasi pwedeng sabay. Yun. Kaso pinaantay pa kami hanggang September, then to turn out pala, wala pala. I mean, wala silang pangpaluwal ng pera paalis. Kaya umalis kami sa agency na yun. Tapos naghanap kami ng agency na dito na mismo sa UK. Yun. Actually, maraming agency sa Pilipinas, pero pinili naming agency sa Dubai kasi at least pag sa Dubai, I mean, pwede mong mapuntahan yung opisina nila, ganyan. Unlike sa Pilipinas kasi, sa Pilipinas pa, uwi pa. Kaya, yun. Pero, yun, unfortunately, hindi maganda yung napunta namin agency. Kaya, yun, yung rekta na mismo sa UK, yung agency na kinontak namin, yun. So, yun na, nakakuha na kami ng agency. Tapos, maraming binigay sa amin. Hanggang sa napunta kami sa Luton. Yun, Luton. Kaso,
parang napuno yung Luton. Tapos parang nainis din kami that time kasi parang pasa-pasa, yun. Luton, ay puno na pala ganito. Tapos yung Luton sabi basta makaalis kami ng October ba or first week ng November, tapos hindi na naman yun. Although yun nga, sabi nila blessings in disguise daw yung I mean blessing in disguise na rin na hindi kami natanggap doon. Yun, kasi napunta kami dito sa Basel doon. Yun, tapos ang binigay sa kanya is yung max na offer ng band 5. Yun, so kaya yun, napunta kami dito sa Basel doon. Tapos buzzer beater pa. Ay, buzzer beater kasi nag-resign na si Mrs. sa tawag nito sa kanyang sa kanyang trabaho, tapos hindi pa lumalabas yung yung visa. Sabi first week of December, tapos parang 15 na, tapos nakalis na ako. Pero anyway, yun, kumbaga pa, fortunately, nakaalis din yun sa Dubai, at yun na nga, nakapunta kami dito sa UK. Although ang initial na plan is magkasabay kami, sabay dapat kami, pero ngayon na-realize ko mabuti na lang din pala hindi kami sabay, kasi isip ko anong mangyayari sa akin kung sabay kami. I mean, sa kanya may susundo sa airport, tapos meron siyang accommodation, ako sana ako matutulog. Mabuti rin yun na nauna rin pala siya dito ng mga isang buwan, isa, dalawa, para nakahanap siya ng bahay. I mean, okay naman siguro guys kung magsabay kayo kung may spouse kayo, ganyan. Kung may matutuluyan na kayo agad na dito, bahay, yun. Kasi yun, mahirap pag walang bahay na matutuluyan. Then yun na nga, sakto yung pagpunta ko dito. December siya nakapunta dito. Ako, nag-spend muna ako ng Christmas, New Year ng December 2019 sa bahay namin. Tapos January lumabas yung visa ko sa Pilipinas. Yun. And mga first week na mga last week ako ng January umalis, then parang February 1 na ba ako nakarating dito. Yun, sakto lang rin yung pagdating ko yung sa outbreak, yung bago pa mag-outbreak ang COVID nung March 2020. Yun, and praise and thank God na yun, ginabayan kami ni Lord sa journey na ito, paano makapunta ng UK. You really just have to pray, and kumbaga pa tanungin niyo yung kung anong gusto ni Lord para sa inyo. And bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin na kung meron man kayong plano ngayon, or kung ano man po yung mga plano nyo ngayon, kung may bala kayo mag-ibang bansa or may iba kayong plano, I advise, ang mapapaya ko lang po is gawin nyo na po ngayon. Kumbaga pa yung preparation, I mean kumbaga pa yung first step is gawin nyo na po ngayon, as in now na, kasi yun na nga, time is running out. And for that, sana supportahan nyo po yung vlog ko, yung video ko, by like and subscribe, and comment po kayo kung may mga gusto po kayong malaman, or may mga tanong po kayo na gustong itanong.
asahan nyo po, sasagutin po natin yan. At kung may mga video kayo na gusto nyong gawin ko para in response sa inyong mga katanungan, i-comment nyo lang po below. And for that, hanggang sa muli,